Napasinghap si Lulu nang makatanggap ng malakas na hampas ng kamay sa mukha niya. Hindi siya madaling umiyak, pero sa sobrang sakit noon, hindi niya napigilang mapaluha. Masakit sa pisikal at masakit din dahil sa dahilan kung bakit siya napagbuhatan ng kamay ng kanyang ina. "Mama, sorry po." Namamaos na sabi ni Lulu kahit nakikita niya na wala ng gana yon sa kanyang ina. "Buntis ka? Nagpabuntis ka?" Singhal ng kanyang ina. "Napakalandi mo. Tapos ngayon, walang patutunguhan ng buhay mo. Tinakbuhan ka lang naman ng nakabuntis sa'yo." Pinunasan ni Lulu ang mga luha. Alam niyang kasalanan niya. Nagpadala siya sa pagmamahal. Pero kahit paano, umaasa pa rin siya na mabigyan ng chance ng kanyang ina. May nakita naman siyang ibang magulang na kahit nabuntis ang anak, sinusuportahan at pinapabalik pa rin sa pag-aaral. Gayunpaman, sa mahirap na katulad nila, ang pagkakataon na ibinigay ng unang beses, hindi na kayang ibigay ulit sa kanya. "Mama, kahit isang chance lang po. Tulungan mo ko, ma." Umiiyak na sabi ni Lulu. Marahas na lumingon ang kanyang ina. "Hindi ka pwedeng manatili dito." Parang may humampas sa dibdib ni Lulu. "Ma, may mga kapatid ka. Hindi kita pinalaki para sa ganito. Sinayang mo lang ang pagpapaaral namin sa'yo. Alam mo namang mahirap ang buhay natin. Ang bata mo pa, nagpabuntis ka na agad. Akala ko pa naman matalino ka at may pag-asa sa'yo. Pero inuna mo lang ang kalandian mo. Nasaan na yung nakabuntis sa'yo? Hindi ba't wala? Hindi kayo sinalo na mag-ina." Hindi sumagot si Lulu kaagad. Sinubukan niyang huminga, ngunit parang kulang ang hangin sa paligid niya. "Mapasensya na po. Hindi ko po ginusto." Lahat ng pagkakamali, putol ng kanyang ina. Hindi ginugusto, pero ginagawa pa rin. Ganyan naman palagi. Nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga dapat pinag-iisipang mabuti bago gawin. May utak ka naman. Alam mo ang mangyayari pero ginawa mo pa rin. Napayuko si Lulu. Gusto niya pang magmakaawa, yakapin ng ina at humingi ng tawad ng paulit-ulit hanggang mapatawad siya. Pero wala na siyang lakas para gawin yon. Pakiramdam niya, maliit na maliit siya. Parang batang nahuling may kasalanan na hindi alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. "Ma," mahina niyang sabi. "Saan po ako pupunta?" Tumingin sa kanya ang mama niya. "Hindi ko na problema yon. Mag-isip ka. Wala na akong pakialam sa'yo. Ganyang desisyon ang ginawa mo sa buhay mo, kaya panindigan mo. May mga kapatid ka pang umaasa sa akin. Bakit ko pa ibibigay sa'yo ang pagkakataon gayong sumuway ka naman? Ilalaan ko na lang sa kanila at hindi sa'yo, Lulu." Sobrang kinakabahan siya. Hindi talaga alam ni Lulu kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya, para lang siyang basurang tinatapon ng kanyang ina. Tila wala na siyang pag-asa para rito. Pero sa kabilang banda, mauunawaan niyang magiging pabigat siya roon. Nagkamali siya, kaya deserve niyang mapalayas. Pero anak pa rin siya nito. Hindi niya lang siguro inaasahan na kaya siyang tiisin ito at mawala ng pakialam pagkatapos mabuntis. Para bang naging way na lang ang pagbubuntis niya ng maaga para mapalaya siya at mawalan na ito ng responsibilidad sa kanya. "Ma, anak niyo po ako?" sabi niya habang nanginginig ang boses. "Anak kita," sagot ng mama niya. "Pero hindi ko kayang dalhin ang pagkakamali mo. Lumayas ka na rito. Nanggigigil lang ako sa'yo at baka masabunutan pa kita." Bumagsak na naman ang mga luha ni Lulu. Wala na talagang pag-asa kahit magmakaawa siya. Ayaw na siyang tanggapin ng kanyang ina. Sinusuka na siya nito sa pamamahay na yon at bilang anak na rin ito. Lumapit ang mama niya sa pinto at binuksan yon. "Kunin mo ng mga gamit mo at umalis ka na. Nagkamali ka. Sinayang mo ang mga ginawa ko para sa'yo. Ngayong buntis ka,
Umalis ka't harapin mo ang hirap ng buhay sa labas. Tingnan ko lang kung hindi ka sumuko at palagi mong isipin na ikaw ang may kasalanan yan at hindi kami. Lumakad si Lulu papunta sa maliit na kwarto. Kinuha niya ang kaunting damit na kasya sa bag. Wala siyang kinuha na higit pa. Parang takot siyang magdala ng sobra na para bang masyado na siyang mabigat sa mundo. Pagbalik niya sa sala, nakatayo pa rin ang kanyang ina sa may pinto. "Ma," muling sabi ni Lulu, "hindi mo na ba talaga ako pababalikin?" Hindi sumagot ang kanyang ina. Hindi man lang tumingin. Parang wala na talagang pakialam sa kanya. Alam naman itong wala siyang ibang mapupuntahan. Pero palalayasin pa rin siya. Alam niyang nagkamali siya, pero umasa siyang kahit paano ay maaawa ito sa kanyang kalagayan. Kaya lumabas na lang si Lulu. Malakas na sinara ng mama niya ang pinto at napapikit siya dahil doon. Tumayo siya sandali sa labas at nakatitig sa pintong kahoy. Umaasang bubukas yun para sa kanya. Pero hindi na yun muling bumukas. Naglakad si Lulu palayo, mabagal lang siya at parang hindi sigurado kung tama ang direksyon. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may iniwan siya. Hindi lang bahay, kundi pagkabata, kaligtasan at paniniwalang may lugar siya kahit magkamali. Saan ako pupunta nito? Sa daan, dumaan ang mga tao. May mga nagmamadali, may nagkukwentuhan at mga nagtitinda. Normal ang lahat. Walang nakapansin sa babaeng katulad niya na may bitbit na bag at lihim na buhay sa sinapupunan. Huminto siya sa gilid ng kalsada at humawak sa kanyang tiyan. "Pasensya na, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Hindi na tayo binigyan ng pagkakataon, anak." Sa unang bahay na pinuntahan ni Lulu, tumayo siya sa labas ng gate ng halos 10 minuto bago may lumabas. "Lulu?" Gulat na sabi ng tiyahin niyang si Tita Cora nang makita siya. "Anong ginagawa mo dito?" Ngumiti si Lulu ng pilit. "Tita, pwede po bang makitira sa inyo? Pinalayas po kasi ako ni Mama. Nalaman niya pong buntis ako." Mabilis na tumingin sa kanya si Tita Cora. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. 16 ka pa lang ah. Buntis ka na pala." "Opo," mahina niyang sagot. "Galit na galit po si Mama. Hindi niya po gustong bigyan ako ng chance. Pinalayas niya pa rin po ako at wala po akong ibang matutuluyan." May sumilip mula sa loob ng bahay. Pinsan niya yon na may hawak na tasa ng kape. Tumingin ito kay Lulu, pagkatapos ay bumalik sa loob na parang walang nakita. "Pasok ka muna," sabi ng kanyang tiyahin, pero ang tono ay hindi pa anyaya. Sa loob, pinaupo siya sa gilid ng sofa. Hindi inalok ng tubig, hindi tinanong kung kumain na. Bukas ang TV pero wala namang nanonood. "Saan ka na ngayon nakatira?" tanong ng tiyahin niya. Napatingin si Lulu sa sahig. "Wala po." Tumango ang tiyahin niya ng mabagal. "Alam mo naman ang sitwasyon namin. Maliit ang bahay namin. Siksikan na kami rito. Marami kaming gastusin. Hindi na namin kayang magdagdag pa ng buntis." Napalunok si Lulu. "Hindi naman po ako magtatagal. Kahit sandali lang hanggang sa makahanap po ako ng iba kong tutuluyan." Umiling ang kanyang tiyahin. "Mahirap kasi. May asawa na ako. May mga anak. Baka hindi nila maintindihan. Wala ka rin namang trabaho, kaya makikihati ka pa sa mga pagkain namin dito. Buntis ka. Bata pa, kaya maaaring walang tumanggap sa'yo." Tumayo ang tiyahin niya at iniabot ang isang supot na may tinapay. Nagbigay din ng kaunting pera. "Eto muna. Mag-ingat ka." Tinanggap yon ni Lulu gamit ang 2 kamay. "Salamat po." Lumabas siya ng bahay na mas mabigat ang pakiramdam kaysa sa pagdating niya. Sa ikalawang bahay, mas maingay. May nagtatawanan sa loob, may nag-aaway sa kusina. Nang kumatok si Lulu, may sumigaw mula sa loob.
"Sino yan?" Napalunok siya. "Ako po si Lulu." Natahimik sandali. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kaunti lang. Lulu," sabi ng tiyuhin niya. "Ano ang sadya mo?" Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Tiyo, pwede po sana akong makituloy kahit ilang araw lang?" Sumilip ang tiyuhin niya sa likod. Parang may hinihintay na signal mula roon. "Pinalayas ka na ng nanay mo, di ba?" Nagkamot ng ulo ang tiyuhin. "Alam mo naman, mahal ang bilihin ngayon. Sakto lang ang kinikita namin. Hindi ka na nga kaya ng nanay mo. Paano pa kami? Mas hikahos kami." Tumango si Lulu, pero natatakot na siya talaga na wala ng matuluyan. "Naiintindihan ko po." Isinara nito ang pinto ng dahan-dahan. Sa ikatlong bahay, hindi na siya pumasok. Nakaupo lang siya sa bangketa sa tapat. Hawak ang supot ng tinapay. Kumain siya ng kaunti at dahan-dahan. Parang tinipid ang bawat subo. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung kailan ulit siya makakakain. Ramdam niya ang gutom, pero mas ramdam niya ang hiya. Walang kumupkop sa kanyang mga kamag-anak kahit isa. Nang sumapit ang hapon, kumatok siyang muli. Hindi na siya umaasa. Kumatok lang siya dahil wala na siyang ibang pupuntahan. Binuksan ng tiyahin ang pinto at bago pa man makapagsalita si Lulu, nagsalita na ito. Nabalitaan ko nang nangyari sa'yo. Mahirap ang sitwasyon mo." "Opo," sagot ni Lulu at sobrang hiyang-hiya na. "Pwede kang pumasok," sabi ng tiyahin niya. Umupo siya sa silya. Inalok siya ng tubig kaya uminom si Lulu ng dahan-dahan. "Pero," dagdag ng tiyahin niya, "hindi ka pwedeng magtagal." Tumango si Lulu, hindi na siya nasaktan. Parang inaasahan niya na. "Isang gabi lang siguro," sabi ng tiyahin. "Bukas kailangan mo nang maghanap ng iba." "Opo," sagot ni Lulu. Parang yun na lang ang alam niyang sabihin. Gabi na nang mahiga siya sa sahig na may manipis na banig. Nakatingin siya sa kisame, masakit ang likod niya, masakit ang tiyan, pero mas masakit ang isip niya. Hindi na siya umiiyak. Wala namang maitutulong sa kanyang pag-iyak kahit masakit ang nararamdaman niya. Iniisip niya kung kailan siya naging pabigat, kung kailan siya naging responsibilidad na ayaw saluhin ng kahit na sino. At doon niya naintindihan ng isang bagay na kapag ang problema ay hindi mga ito, madali yung iwasan ng ibang tao. Huminga siya ng malalim. "Hindi ako hihingi. Hindi na. Pero ano nang gagawin natin ngayon, anak?" Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hindi na siya naghintay na paalisin. Tahimik siyang umalis, inayos ang banig, at iniwan ang bahay na parang hindi siya tumigil doon kahit kailan. Sa labas, sumikat ang araw, at sa unang pagkakataon, may ginawa siyang desisyon. Mabubuhay si Lulu, sisiguraduhin niyang mabubuhay sila ng anak niya. Hapon na nang makarating si Lulu sa bahay ni Rina. Pagod ang mga paa niya, mabigat ang bag sa balikat, at mas mabigat ang loob niya. Ilang ulit siyang huminto sa tapat ng gate. Nagdadalawang isip kung tutuloy ba siya o uuwi na lang kahit wala naman siyang uuwian. "Huling tao na," sabi niya sa sarili. "Kapag hindi pa to," kumatok si Lulu. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. "Lulu?" Gulat na sigaw ni Rina sabay lapit. "Ikaw ba yan?" Hindi na napigilan ni Lulu ang luha sa mata niya. Pero hindi pa rin yun tuluyang tumulo. Tumango lang siya. "Pwede ba akong makituloy, Bes? Wala na kasi talaga akong mapuntahan. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Pinalayas ako ni Mama. Hindi na siya pinatapos ni Rina. Hinila siya paloob at niyakap ng mahigpit. Parang walang nagbago kahit matagal na silang hindi nagkikita. Best friends sila noong elementary. Pero nang lumipat sa mas maayos na bahay ang mga ito dahil sa sustento ng ama,
Nagkahiwalay sila at sa ibang school na pumasok si Rina at ang kuya nito. "Pasok ka. Sa chat pa lang ramdam ko na mabigat na talagang problema mo," sabi ni Rina habang hinihila ang bag mula sa balikat ni Lulu. "Anong nangyari sa'yo?" Umiling si Lulu. "Mamaya na lang." Hindi na nagtanong si Rina. Isinara nito ang pinto at tinawag ang kuya. "Kuya Vic, may bisita tayo. Nandito si Lulu." Lumabas si Vic mula sa kusina at may hawak na baso ng tubig. Mas matangkad na ito, hindi gaya ng huli niya itong makita noong bata. Simple ang suot at mukhang galing sa trabaho. 7 years ang tanda nito sa kanila ni Rina. "Lulu," sabi nito na parang normal lang. "Kumusta? Sabi ni Rina, nabuntis ka raw tapos hindi ka pinanagutan ng boyfriend mo. Pinalayas ka sa inyo." Oo. Sagot ni Lulu, agad yumuko ang tingin. Ramdam niyang nakatingin ang mata nito sa kanyang tiyan pero hindi nagtagal. Napailing si Vic. "Ang bata-bata pa, nag-boyfriend na. Bakit kasi nagtitiwala agad? Maraming siraulong lalaki ngayon." Sinamaan ng tingin ni Rina ang kapatid nito. "Kuya, manahimik ka nga. Hindi ka nakakatulong. Marami na siyang natatanggap na masasakit na salita. Huwag mo nang dagdagan. Alam niyang nagkamali siya. Hindi mo na kailangan ipaalala kay Lulu. Simula ngayon, dito na siya. Tutulungan natin siya. Pumayag ka, 'di ba? Akala ko ba magpapahinga ka na? Pumasok ka na dun sa kwarto mo. Huwag mo kaming guluhin ng kaibigan ko." Umismid lang si Vic at uminom ng tubig. "May work na ako. Yung sustento ni Papa, yung share ko, ibigay mo dyan kay Lulu." Napangiti agad si Rina. "Wow, ang bait mo kuya. Plus points ka sa langit." Napairap lang si Vic at umakyat na sa ikalawang palapag. Napayuko na lang ulit si Lulu. Hindi niya sobrang close si Vic, pero kilala niya na talaga ito noon pa man. Napaka mapagmahal at protective ng kuya ni Rina. Alam niyang kakapalan ng mukha pero nagpapasalamat siya sa tulong ng magkapatid. "Tara, kain muna tayo," sabi ni Rina. "Nagluto pa yan si kuya ng ulam kahit galing sa work. Mas madalas ako rito sa bahay. Pero mas masarap lang talaga magluto si Kuya Vic." Napalunok si Lulu. "Pwede bang tumulong sa pagluluto next time? Kung may pasok ka at may pasok din ang kuya mo, ako na lang magluluto ng pagkain para makabawi naman ako sa tulong ninyo. Hindi ko masasabing sobrang sarap ng luto ko pero marunong naman ako." Napangiti si Rina. "Sige, para may ginagawa ka rin dito kung wala kami ni kuya." Habang nakaupo at kumakain ng kanin at nilutong chicken curry ni Vic, nakahinga ng maluwag si Lulu. Mabuti na lang may matutuluyan na siya. Nakakahiyaman pero lulunukin niya na lang ang hiyang yon para sa kanilang dalawa ng anak niya. Kinagabihan, nakaupo si Lulu sa maliit na kwarto ni Rina. Malinis, maayos at may sariling kama. Magkatabi silang matutulog doon. "Dito ka muna," sabi ni Rina. "Magkakasya naman tayo. Pwede namang sa sahig na lang ako o kaya ay sa sala." Mabilis na sabi ni Lulu. Umiling naman si Rina. "Huwag ka nang maarte. Dito ka na. Hindi kita hahayaan na sa sala matulog. Saka malaki naman tong kama ko. Pwede ka pang gumulong." Hindi na nakipagtalo si Lulu. Umupo siya sa gilid ng kama ng dahan-dahan. Parang baka masira ang kutsyon kapag bigla siyang humiga. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik pa ang bahay at siya lang ang maingay dahil sa morning sickness. Walang tao sa kusina, kundi siya lang kaya inayos niya na ang sarili. Sinimulan niyang maglinis habang nagluluto ng almusal. Nagwalis na siya, nagpunas at nagayos. Inayos niya na rin ang mga sapatos sa labas. "Lulu?" Tawag ni Rina. Napalingon siya, nakatayo si Rina sa pintuan at antok pa ang mga mata. "Bakit ang aga mong gumising?" Ngumiti si Lulu. "Wala lang, gusto ko lang makatulong. Saka nagluto na ako ng almusal ninyo. Kung ano lang ang nakita ko, yun ang niluto ko." "Lulu talaga, bisita ka rito," sabi ni Rina at bahagyang natawa. "Pwede ka magpahinga.
Oo, pero kung magtatagal ako, ibig sabihin ay makikitira na ako. Kailangan kong kumilos rito kasi nakakahiya naman. Ako na rin ang maglalaban ng mga damit ninyo. Parang isipin nyo na lang na kasambahay nyo ko na binabayaran ninyo. Sagot ni Lulu at matamang nakatingin sa kaibigan. Habang naghahain siya ng almusal, pumasok si Vic sa kusina at nakabihis na ng pangtrabaho nito. Maaga ka, sabi nito. Oo, sagot ni Lulu. Nagluto na ako ng almusal. Tumango si Vic, walang dagdag na tanong. Kumuha lang ito ng plato, umupo at kumain. Sabay-sabay silang kumain doon. May lakad ka ba after work? Tanong ni Rina mula sa likod. Oo, sagot ni Vic. Ikaw walang pasok? May lakad ka? May lakad kayo? Hatid ko na kayo bago pumasok. Wala naman silang lakad kaya hindi na sila magpapahatid. Nang makaalis si Vic, nakita niyang saglit itong sumulyap sa kanya. Tipid niya lang itong nginitian. Medyo naiilang siya pero nagpapasalamat siya sa kabaitan ng kuya ni Rina. Lumipas ang mga araw, ganoon pa rin si Lulu. Siya ang unang gumigising at natutulog kapag natapos na ang mga gawain. Nililinis niya ang bahay na parang katulong doon. Kapag may ulam, tinitiyak niyang sapat para sa lahat bago siya kumuha. Masyado ka namang mabait, minsang sabi ni Rina. Parang takot kang magkamali. Nakikitira ka rito pero huwag mong isipin na parang may utang na loob ka sa amin. Tinuring kitang family kaya ituring mo rin kami na family mo. Ngumiti si Lulu. Ayoko lang maging abala. Saka buntis pa ako. Ayokong maging pabigat sa inyo. Masaya naman siya sa ginagawa niya. Parang nagkakaroon na rin siya ng exercise. Lumipas ang mga buwan at lumalaki na talaga ang kanyang tiyan. Kaya mas nararamdaman niya na talagang malapit na siyang maging isang ina. May mga nararamdaman siyang pagbabago sa katawan niya. Minsan, nakakaramdam na lang siya ng frustrations at nagiging emosyonal. Mas madalas na rin siyang umiyak ng tahimik. Hindi niya lang talaga ipinapakita. Nasa ibang bahay siya at ayaw niyang mag-inarte. Palamon at nakikitara na nga siya roon, mag-iinarte pa siya. Lulu, nagustuhan ko yung niluto mong kare-kare. Saad ni Vic sa kanya habang nasa kusina siya. Pwede mo ba akong ipagluto ulit nun? Gusto ko sanang baunin sa office. Mabilis siyang tumango. Sige, ipagluluto kita. Gusto mo bang ipagluto na lang kita palagi ng babaunin mo? Nagpapaluto rin kasi sa akin ng baon si Rina. Sabay na kayong dalawa. Matamang nakatingin sa kanya ang binata. Sige, gusto ko na rin magbaon. Gaya ng bili ni Vic, kare-kare na nga ang niluto niya. Inayos niya ang mga baunan ng magkapatid. Naglagay na rin siya ng malamig na tubig sa tumbler ng mga ito. Bakit may isang lunch bag pa? Tanong ni Rina. Sa akin yan, sagot naman ni Vic na kabababalang ng hagdan. Nagpaluto rin ako. Naiinggit ako sa'yo eh. Tumaas ang mga kilay ni Rina. Akala ko ba, ayaw mo ng mga ganyang baon kasi mas gusto mong kumain sa labas? Tumingin kay Lulu si Vic pagkatapos uminom ng tubig. Hindi naman pwedeng palaging sa labas ako kumakain. Mas maganda pa rin ang lutong bahay. Mamaya pang pasok ko sa work, ihatid na muna kita. Maya-maya ay umalis na ang magkapatid. Siya na ang naiwang mag-isa. Inabala niya na lang ang sarili sa paglilinis. Pagkatapos ng kalahating oras, bumalik naman si Vic. Pumasok itong dala ang susi at nagulat siya nang makitang may dala itong guyabano. Ahay, anong oras ang pasok mo? Tanong niya rito. Napatingin ito sa kanya habang lumalapit. Mamaya pa, magbibihis lang ako. May dinaanan lang ako. Nag-crave ako dito sa guyabano. Gusto mo ba? Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na lang siyang naiyak. Noong nakaraang linggo pa siya naglilihi sa guyabano. Pero hindi niya yun maisatinig kahit kanino. Kaya nakakagulat na may dalang guyabano si Vic. Nang tingnan niya si Vic, may kaunting ngiti ito sa mga labi, pero agad namang nagseryoso. Ihiwain ko na ba? Kukuha lang ako ng kaunti. Titikman ko muna kung matamis, tapos kainin mo mamaya. Sa'yo na lang.
Parang maglalaway siya sa sobrang takam. Sige. Maya-maya ay nag-asikaso na sa pagpasok sa trabaho si Vic. Binigay niya rito ang baon at tinanaw itong nilalabas muli ang motor. Ilak mo ang pinto ha. Bili nito sa kanya. Tumango agad si Lulu. Okay, mag-ingat ka. Ngumiti naman ang binata at nagsuot ng helmet. Nang makaalis ito, excited siyang bumalik sa kusina. Nananabik siyang kumain ng guyabano. Unang tikim pa lang, napapikit na siya sa sobrang sarap. Hindi lang isang beses na nangyari yon. Basta simula ng araw na yon, mahilig nang magdala ng pagkain ang binata para sa kanilang dalawa ni Rina. Palagi itong may pasalubong. Wow, pagkain ulit? Natatawang sabi ni Rina. Anong nakain mo kuya? Lately ang hilig mo nang mag-uwi ng pasalubong. Hindi ka naman dating ganito. Saglit na sumulyap sa kanya si Vic at tumikhim. Gusto ko lang magdala para kapag may natira, may mga pagkain pa rin na pwedeng ilagay sa refrigerator at initin. Hindi nagsalita si Lulu at nagpatuloy lang sa pagnguya. Ang totoo, may nararamdaman talaga siya. Pero pilit niya lang iwinawak siyon. 16 pa lang siya, nabuntis pa sa ibang lalaki. Kaya imposible naman na may pagtingin sa kanya ang kuya ni Rina, na 7 years ang tanda sa kanya. Pero kung mayroon man, parang ayaw niya ng palalimin yon. Mukhang ayaw din naman ni Vic. Maingat pa rin ito. Hindi sila lumalampas sa linya. Parang hindi tama. Parang mali. Nakakahiya rin sa best friend niyang si Rina. Subalit kahit anong iwas niya na hindi mahulog ang damdamin, hindi niya talaga mapigilan. Wala man silang sinasabi kung anong meron. Nararamdaman niya ang pag-aalaga ni Vic. Gumagawa ito ng paraan para alalayan siya sa kanyang pagbubuntis. Yung allowance mula sa tatay nito na binibigay ng buo sa kanya, big deal na yon para sa kanya. Isang beses, may check-up si Lulu kinabukasan at wala siyang kasama. Hindi nagdalawang isip si Vic na samahan siya. Hatid na kita, sabi ni Vic habang nagsusuot ng jacket. Nakakahiya? Sumakay ka na, sabi nito habang nakangiti. Malaki ng tiyan mo kaya dito tayo sa kotse. Halika na, huwag ka nang mahiya. Bakit ba palagi kang nahihiya? Sa sasakyan, tahimik sila. Tanging tunog ng ulan ang maririnig at ang tiktak ng orasan doon. Salamat palagi ha, sabi ni Lulu bago bumaba. Kung wala ang tulong ninyo ni Rina, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Tumango lang si Vic at ngumiti sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang pakiramdam ni Lulu na tao pa rin siya. Hindi problema at hindi isang kahihiyan. Pero may pader pa rin sa loob niya. Ayaw niyang masanay. Ayaw niyang umasa. Alam niyang pansamantala lang ang lahat. Baka ang kabaitan ni Vic, iniisip niyang pag-ibig pero hanggang malasakit naman pala talaga. Hindi pwedeng palagi siyang nag-a-assume na baka pwede, na baka may pag-asa. Lumipas pa ang mga buwan, naghihintay na lang siya ng mga anak. Wala siyang problema sa gastos. Napaghandaan niya na. May mga gamit na rin ang anak niya. Tinulungan siya ni Rina at Vic. Ang mga ito ang umalalay at tumugon sa kanyang mga pangangailangan. Madaling araw nang magsimula ang sakit. Una, mahina lang, parang kirot na kayang tiisin. Nakatayo si Lulu sa kusina, naglalagay ng tubig sa pitsil nang mapahawak siya bigla sa gilid ng mesa. Napapikit siya at huminga ng malalim. Huwag muna, sabi niya sa sarili. Mamaya na lang. Pero hindi na nawala ang sakit. Parang may humihila sa loob niya. Paalala na hindi siya pwedeng umatras. Rina! Mahina niyang tawag. Agad lumabas si Rina mula sa kwarto at magulo pa ang buhok. Ano yon? Napatingin ito sa mukha ni Lulu at agad na nawala ang antok. Ah, Lulu! Kuya! Lumabas si Vic mula sa kwarto nito. Suot pa ang simpleng t-shirt. Anong nangyayari? Sumasakit daw, sabi ni Rina. Mukhang ngayon na. Hala, yung panubigan niya, manghanganak na siya kuya.
Mabilis na kumilos si Vic papalapit sa kanya. Kunin mo ng bag niya at yung bag ng baby. Sumama ka sa ospital. Bilisan mo. Hindi na maintindihan ni Lulu ang ibang nangyayari. Wala na siyang lakas. Sa sasakyan, mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng pinto habang ang sakit ay dumarating at umaalis. Huminga ka lang, sabi ni Rina habang hawak ang kanyang kamay. Kasama mo kami. Nandito lang kami, Lulu. Tumango si Lulu, pero ang totoo, natatakot siya. Hindi lang sa sakit kundi sa lahat ng kasunod nun. Sa ospital, mabilis ang galaw ng mga tao. May mga nagtanong ng pangalan, may nagtanong ng edad, may nagtanong kung sino ang kasama niya. Si Lulu ay parang naanod at sumusunod lang sa mga utos. Relax ka lang, iha, sabi ng nurse. Normal lang yan. Normal lang daw. Parang napakalaking salita para sa isang bagay na binabago ang buong buhay niya. Sa loob ng delivery room, malamig ang hangin. Nanginginig si Lulu at hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa takot. Sa bawat pag-ire, may sigaw na gustong lumabas. Pero pinipigilan niya. Ayaw niyang maging istorbo. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ilabas mo ang boses mo, sabi ng doktor. Sige lang, hindi makakalabas ng maayos ang anak mo. Sa wakas, napasigaw siya. Lahat ng hirap niya at mga desisyon na aalala niya sa bawat pag-ire. Ang pagpatol niya sa ama ng anak niya, ang pagtanggi nito sa kanya nang malamang siya ay buntis, ang pagpapalayas ng kanyang ina, ang hindi pagtanggap ng mga kamag-anak. Lahat yon ay pumasok sa puso't isipan niya. Hindi niya na lang napigilang mapaluha. Isa pa, sabi ng doktor. At sa huling lakas na natitira sa kanya, ibinuhos niya na yon. Isang iyak ang pumuno sa silid. Napahinto si Lulu, parang huminto ang mundo sa tunog na yon. Congratulations, sabi ng doktor. Baby girl. Ipinatong ang sanggol sa dibdib niya. Nang maramdaman niya ang bigat nito, parang may kumapit sa kanya na kung anong pakiramdam. Pero alam niyang pakiramdam yon ng pagiging ina. Napaiyak si Lulu. Hello, nandito na ako. Ako ang mama mo. Pagkalipas ng ilang oras, nasa kwarto na siya. Pagod na pagod ang katawan niya pero gising ang kanyang isip. Pumasok si Rina na may dalang supot ng pagkain. Kamusta ka? Ngumiti si Lulu. Masakit pero okay lang. Si kuya ang nag-aasikaso ng lahat, sabi ni Rina. Sabi niya wag mo na raw isipin ang gastos. Siya nang bahala. Napatingin si Lulu sa pinto. Maya-maya, pumasok si Vic. Kumusta? Ayos lang, sagot ni Lulu. Salamat sa tulong ninyo. Tumango naman ang binata. Magpahinga ka na. Gusto sanang magsalita ni Lulu. Gusto niyang sabihin na babayaran niya ang lahat. Na hindi siya pabigat. Na gagawin niya ang lahat para makabawi. Pero wala siyang lakas. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng sanggol. Hindi niya alam kung paano maging ina. Wala siyang gabay. Wala siyang modelo na gustong sundan. Pero may isang bagay siyang alam. Hinding-hindi niya iiwan ang batang yon. Lumipas ang mga araw na nanatili sila sa ospital. Okay na, pwede na kayong umuwi mamaya, nakangiting sabi ni Vic. Salamat, sabi ni Lulu. Sa pagkakataong yon, hindi na siya nahiya. Pagod na siyang mahiya. Walang anuman, hinaplos ni Vic ang kanyang buhok. Nanay ka na. Alam kong magiging mabuti kang ina. Nang buhati ni Lulu ang sanggol na si Mara pa uwi, mabigat ang katawan niya pero magaan ang kalooban. Sa bawat hakbang, dama niya ang bagong papel na tinanggap niya. Hindi niya alam ang tamang paraan. Hindi niya alam kung sapat siya. Pero alam niya na hindi niya ipaparamdam sa anak niya ang pakiramdam na parang itinaboy. Hindi niya hahayaan na matulad ang kanyang anak sa kanya. Hindi niya hahayaan na magkaroon ito ng desisyon ng katulad ng sa kanya. Hindi nagbago ang bahay ni Rina at Vic pagkatapos manganak ni Lulu. Pero sa kanya, nagbago ang takbo ng mga araw. Sa sala na rin niya piniling matulog. Doon niya inaalagaan ang kanyang anak.
Ayaw niya rin naman kasing makaistorbo kay Rina kapag nag-aaral ito. Mas maaga nang nagigising si Lulu kahit puyat. Ang iyak ng sanggol ang naging bago niyang orasan. Kapag masyadong maligalig si Mara, inilalabas niya muna. Pakiramdam niya, may utang siyang katahimikan sa lahat ng tumulong sa kanya. Isang umaga, habang pinapatulog niya ulit ang sanggol, bumaba sina Vic at Rina. Nakapagluto na siya ng almusal, kaya hindi na siya nag-aalala na walang makain ang mga ito. "Lulu," sabi ni Rina habang nagsasandok, "kumain ka na ba? Mag-almusal muna tayo." "Sandali lang," sagot niya at inilapag sa duyan ang nakatulog niyang anak. Nang makarating sa dining table, nakita niyang may nakahain ng isang plato at mga kubyertos para sa kanya. Naabutan niyang pinagsasandok siya ni Vic. Pinagtitimpla na rin siya ng kape. "Vic, ako na sanang nagsandok. Nakakahiya," agad na sabi ni Lulu. Umiling naman si Vic. "Nandyan ka sa bata, kumain ka muna. Eto na rin ang kape mo." Napatingin siya kay Rina na nakatingin sa kanilang dalawa. Bahagya tuloy siyang nahiya. Alam niyang napapansin na nito ang mga kilos nilang dalawa ni Vic. Wala naman silang relasyon, pero hindi rin maipagkakaila na may something o pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Vic. Hindi na nakipagtalo si Lulu. Umupo siya, tahimik na kumain. Sa bawat subo, may halo pa ring hiya. Pakiramdam niya, dapat siyang magpasalamat ng paulit-ulit, pero wala siyang masabi. Lumipas ang mga araw na ganoon. Sobrang nagkukusa si Vic kahit hindi naman ito responsibilidad. Nagugulat na lang siya na may diaper ito na binili. May gatas na nakalagay sa ibabaw ng mesa. May pera na inilalagay sa wallet niya. Pakiramdam ni Lulu, sobrang pabigat nila. Mas lalong naging pabigat dahil may Mara na siyang inaasikaso. Gusto niya sanang bumukod, maghanap ng trabaho, pero hindi niya naman kayang iwan ang anak niya. Walang ibang mag-aalaga. Kaya kahit nahihiya, hindi niya matanggihan ang tulong na ibinibigay ng magkapatid. "Vic," minsang sabi ni Lulu habang hawak ang pera. "Babayaran ko talaga to. Magtatrabaho ako kapag hindi mo kailangan mangako," sagot ni Vic at ngumiti sa kanya. "Alagaan mo lang ang anak mo. Saka halos ikaw ang kumikilo sa bahay na to. Kaya isipin mo na lang na sahod mo yan." Napalunok si Lulu. Ayaw niyang masanay. Ayaw niyang umasa. Pero nagpapasalamat pa rin siya na may mababait na tumulong sa kanya. Isang hapon, nadatnan siya ni Vic na naglalabas sa likod bahay. Basa ang sahig, basa ang tsinelas, basa ang laylayan ng damit niya. "Lulu," sabi ni Vic, "ang bibigat niyan. Ako nang magbabanlaw at magsasampay. Magpahinga ka na ron." Umiling siya at akma itong pinigilan. "Kaya ko naman. Ikaw ang magpahinga. Day off mo ngayon. Kaya ko to. Saka parang kasambahay niyo nga ako dito, hindi ba? Kaya trabaho ko to. Huwag mo na akong tulungan." Tumawa si Vic at umupo na para magbanlaw. "Hindi, ako na. Sige na. Hindi ka naman talaga kasambahay dito. Yun lang ang ginigiit mo kasi ayaw mo nang mag-guilty na ginagastusan kita at ang anak mo. Pero para sa akin, tulong yun. Bumawi ka man o hindi, okay lang. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya puyat ka na naman sa pag-aalaga mo sa anak mo. Samantalahin mo ang pagkakataon para makapagpahinga." Mata man niyang tiningnan ng binata. Iniiwasan niya na mahulog dito. Sa dami ng mga nangyari sa kanya, ang magmahal muli ng isang lalaki ang pinakahuli niyang iniisip na gawin. Pero paano niya ba iiwasan ang isang katulad ni Vic? Noon, parang kapatid lang din ang turing niya rito. Subalit ngayon, nakikita niya ito bilang isang lalaki na responsable. Huminga ng malalim si Lulu. "Ayoko lang pong maging pabigat." Sandaling tumingin sa kanya si Vic. "Hindi ka pabigat. Masaya kami ni Rina na tulungan ka. Pamilya ka na para sa amin at saka ang anak mo." Parang hinaplos ang puso ni Lulu roon. Hindi siya makapaniwala na ibang tao pa ang tumulong sa kanya. Kaya nga ayaw niyang sirain at samantalahin ang tulong ng mga ito. Isang gabi, nadatnan siya ni Rina sa sala.
Pinapatulog ang sanggol habang naglalakad pabalik-balik. Lulu, may itatanong ako. Napahinto si Lulu. Ano yon? Gusto mo bang kuya ko? Natigilan si Lulu. Napatingin siya kay Rina at nanlaki ang mga mata. Rina, hindi kita hinuhusgahan. Mabilis na sabi nito. Gusto ko lang malaman. Bahagya niyang pinisil ang bata sa dibdib niya. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, mabait ang kuya mo sa akin. Hindi mo alam o ayaw mong aminin? Malambing na tanong ni Rina. Huminga ng malalim si Lulu. Hindi naman. Nakakahiya lang siguro. May anak na ako. 17 pa lang ako. Siya may trabaho na at maayos ang buhay. Ako, batang ina na hindi nakatapos ng high school. Tinakbuhan ang nakabuntis sa akin. Wala sa isip ko na maghanap ng lalaki. Ayoko rin na maghangad ng isang tao na alam ko na hindi ko naman deserve. Malapit ka na naman mag-18. 7 years ang agwat nyo pero minor ka pa rin. Bahagyang ngumiti si Rina. Kung gusto ka ng kuya ko, okay naman na siguro yon. Nakikita kong gusto ka ni kuya. Nagpipigil lang siya kasi bata ka pa. Pero ngayong nanay ka na. Isipin mo na rin ang makakabuti sa anak mo. Kasi pakiramdam ko, gusto kayong panagutan ni kuya. Wala siyang pakialam kahit ibang ama ng baby mo. Ganon kasi si kuya. Hindi naman sa nilalakad ko siya ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. At alam ko naman na napapansin mo yon. Tumango si Lulu. Nararamdaman niya yon. Hindi siya minamadali ng kuya ni Rina. Nanay na siya pero kahit ganon, tinuturing pa rin siyang minor de edad ni Vic. Yun ang isang bagay na sobrang nirespeto niya sa binata, na hindi samantalahin ang kahinaan niya para lang sa sariling kagustuhan nito. Isang hapon, nasa may labahan si Lulu. Nagpapatulog siya ng anak niya. Hindi niya maituloy ang paglalaban ng mga gamit ng kanyang anak. Kaya si Vic na ang nagpatuloy nun. Kahit kauuwi lang galing sa trabaho, talagang nagpresenta ito na ito na ang magpatuloy ng mga ginagawa niya. Pinagmasdan niya si Vic. Tahimik itong naglalaban ng mga lampi ni Mara. Maingat na kinukusot at tila ba'y sanay na sanay. Pati mga milk bottle nito, siya na rin ang naglinis. Hindi yon ang unang beses na nakita niya ang ganoong eksena. Pero sa bawat araw, parang mas bumibigat ang pakiramdam niya. Vic, okay lang ba yan? Ako na, wag mo nang pakialaman yan, sabi niya rito. Umiling si Vic nang hindi tumitingin. Ayos lang, ako na rito. Wala naman akong ginagawa. Saka para kapag napatulog mo na si Mara, makakapagluto ka na. Gusto kong kumain ng luto mo. Napangiti si Lulu. Ganoon palagi ang ginagawa ng binata. Para bang palagi silang mag-ina na nasa unahan ng listahan nito. May mga pagkakataon na ito na rin ang nag-aalaga kay Mara. Isang hapon, nadatnan niya si Vic na nasa sala. Hawak ang sanggol habang marahang kinakantahan. Sintonado pero puno ng tiyaga na magpatulog. Anong kinakanta mo? Tanong ni Lulu at naupo sa gilid ng sofa. Hindi ko rin alam. Natatawang sagot ni Vic. Basta sabi ni Rina, kahit ano raw basta marinig ng bata ang boses. May kirot na dumaan sa dibdib ni Lulu. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi dahil unti-unti niyang nararamdaman ang takot. Paano kung masanay siya sa ganoong klase ng pag-aalaga? Paano kung masanay siya sa isang lalaki na wala naman siyang karapatan? Lumipas ang mga araw at naging mga linggo hanggang naging mga buwan. Tahimik lang sila sa kanilang mga nararamdaman. Walang umaamin at walang nagtatanong. Pero may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maramdaman. Ang mga pagkain na palaging pasalubong sa kanya ni Vic. Ang libreng sakay tuwing may check-up ang bata. Ang pagbili nito ng kutsyon para makatulog silang mag-ina ng maayos sa sala. Bumibili ng mga gamit sa baby si Vic para mapadali ang buhay nilang mag-ina. Dumating ang araw ng 18 kaarawan ni Lulu. Hindi niya yon inaasahan. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya sina Rina at Vic sa sala. May maliit na cake sa mesa at may kandilang nakasindi. May mga lobo rin sa sulok at hindi naman yun bongga. Hindi grande
pero sapat na para maramdaman niya na may nakaalala. Happy birthday, Lulu! Unang bati ni Rina. Nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Birthday mo! Nakangiting sagot ng kanyang best friend. 18 ka na, hindi pwedeng wala man lang. Napatakip si Lulu sa bibig. Hindi niya namalayang nanginginig na pala ang kanyang mga kamay. Hindi naman siya umaasang may handa. Pero siguro, mahalaga lang talaga sa kanya ang 18th birthday. Dahil na rin sa mga nangyari sa kanya at ang halaga ng debut sa isang babae. Halika, sabi ni Vic at marahang inilapit ang cake. Mag-wish ka. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya maalala kung kailan huling may nag-celebrate ng kanyang birthday. Parang dati, laging tahimik at parang ordinaryong araw lang. Dahil mahirap lang sila, parang normal na araw lang kapag may birthday. Pumikit si Lulu. Ang tanging hiling niya lang, maging maayos ang buhay niya. Na sa bawat desisyon na kanyang gagawin, makabuti sana sa kanya at sa mga taong mahal niya. Nang hipa niya ang kandila, nagkatinginan sila ni Vic. Doon lumakas ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos, nagsalita si Rina. May plano kami at bago pa siya makatanggi, nakabihis na sila. Dala ang bata, papunta sa isang maliit na restaurant sa bayan. Simple lang yon pero sobrang saya ng puso niya. Sa gitna ng pagkain, nagbigay ang staff ng libreng cake at kinantahan pa siya. May inabot si Vic sa kanya. Isang bouquet yon ng mga bulaklak. Hindi niya tuloy napigilan ang pamumula. Happy 18th birthday sa pinakamaganda, pinakamasipag at pinakamasarap magluto na babae, sabi ni Vic. Hindi niya na napigilan. Tumulo ang luha niya ng sunod-sunod. Sobrang saya ng nararamdaman niya. Parang lahat ng mga taon na walang nakakaalala, ngayon lang bumuhos. Salamat, pabulong niyang sabi. Hindi ko alam kung paano makakabawi sa lahat ng kabaitan niyo sa akin magkapatid. Baka kung wala kayo, hindi na kami nakasurvive ng anak ko sa mundong ito. Hindi mo kailangan bumawi, sagot ni Vic. Hindi ito utang na kailangan mong bayaran. Lumipas ang ilang buwan, walang nagbago sa kilos ni Vic. Hindi ito naging mas malapit, hindi rin naman lumayo. Pareho pa rin silang maingat, magalang at tila may linya na hindi nito tinatawid. Isang gabi, nang tulog na ang bata, naupo sila sa balkonahe. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Lulu, biglang sabi ni Vic. Pwede ba kitang tanungin? Tumango naman siya. Tumingin sa kanya ang binata. Ano ba talagang nararamdaman mo? Napahigpit ang hawak niya sa mag. Hindi ko alam kung handa akong sagutin yan. Okay lang, agad na sagot ni Vic. Hindi kita pinipilit. Huminga siya ng malalim. Gusto kita pero natatakot ako. Bata pa ako, marami pa akong gustong mangyari. Pakiramdam ko nang pumatol ako sa tatay ni Mara, nagkamali ako. Kaya iniisip ko na kalabisan na kung magmamahal na naman ako ng lalaki. May anak na ako, ayokong mangako ng bagay na hindi ko kayang panindigan. Tumango naman si Vic. Alam ko at naiintindihan ko ang takot mo. Hindi ako nagmamadali. Kung kailangan ko maghintay, maghihintay ako. Napatingin siya kay Vic. Hindi ka ba mapapagod? Hindi, sagot nito. Kasi hindi ko to ginagawa dahil umaasa akong may kapalit agad. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Saka sobrang lapit na ng loob ko sa inyo ng anak mo. May katahimikan sa pagitan nila. At habang tinititigan niya ito, alam niyang hindi niya na rin kayang pigilan pa. Biglang parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Lulu. Isang takot na matagal niya nang kinikimkim. Na baka kapag pinalampas niya yon, wala na siyang makitang katulad ni Vic. Isang taong hindi siya tiningnan bilang pagkakamali, kundi bilang buo kahit may mga sugat mula sa nakaraan. Hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Vic at sa unang pagkakataon, siya ang yumakap dito ng sobrang higpit. Vic, mahina niyang sabi. Hindi ko na kayang itago. Nahulog na ako. Hindi mahirap na mahulog ang loob ko sa'yo. Sobrang bait mo at
tanggap mo pa kami na mag-ina. Sa dami ng pagkakamali ko, naisip ko na mahal pa ako ng Diyos kasi dito niya ako dinala sa inyo. Nakilala kita at naisip ko na baka pwede pa naman akong magmahal ulit kahit ganito ang nangyari. Gustong gusto kita at natatakot ako na kung hindi kita tatanggapin, baka wala na akong makitang katulad mo. Marahang binalik ni Vic ang yakap. Pero maingat pa rin. Marahan itong hinaplos ang buhok niya. Lulu, salamat sa tiwala. Hindi kita sasayangin. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan sa ere. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Pero sa sandaling yon, sapat na alam niyang minahal siya hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil siya mismo ang pinili nitong makasama kasama ang mga kamalian niya sa buhay. Unti-unti, naging natural ang lahat. Isang umaga na lang, nagising si Lulu na nasa tabi niya na si Vic. Hindi bilang taong may utang na loob siya, hindi bilang kuya ng kaibigan, kundi bilang taong pinili niyang pagkatiwalaan ng buo niyang sarili. Sa kwarto na ni Vic siya natutulog. Sa una, nahihiya pa siya, lalo na kay Rina. Lalo na kapag maingay at umiiyak ang bata. Nahihiya siya kapag sobrang agang nagigising ni Mara kasi hindi nito masulit ang tulog. Dito lang kayo. Masaya ako kapag kayo ang nakikita ko pagkagising. Okay lang na maputol ang tulog ko. Mahinahong sabi nito. Mas maluwag, mas malamig at mas madali ako makakatulong. Medyo lumalaki na rin naman ang anak niya, kaya hindi na mahirap alagaan. Kapag naunang nagigising si Mara, hindi naman sila pwedeng manatiling tulog. Baka kung ano pang mangyari. Matulog ka na, bulong nito. Ako na muna. Hindi, ako na. Lulu, mahina pero matatag ang boses ni Vic. Magkasama tayo rito. Ako na, matulog ka pa. Ang lalim na ng eye bags mo. May oras pa naman ako bago pumasok sa trabaho. Ako na muna sa anak mo. Huwag kang mag-alala. Ako na rin ang magluluto ng breakfast. Unti-unti, natuto silang mag-adjust. Natuto si Vic magpalit ng diaper sa dilim. Natuto si Lulu na matulog kahit may bahagyang hilik sa tabi niya. Natuto silang magtawanan kahit pareho silang puyat. Isang gabi, habang pinapatulog nila ang bata, napansin ni Lulu ang pagod sa mukha ni Vic. Napapagod ka na ba? Tanong niya rito. Umiling naman si Vic. Hindi, pero minsan napapaisip ako na sana mas maaga kitang nagustuhan para hindi mo naranasan lahat ng sakit mag-isa. Pero naisip ko naman na pangit tingnan yon. Ang bata mo pa nun. Kaya tong slow burn romance sa ating dalawa, tama lang at nasa timing. Napahigpit ang hawak ni Lulu sa kamay nito. Pero nandito ka na ngayon, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Kahit hindi mo anak si Mara, tinuturing mo pa rin na parang nanggaling din siya sa'yo. Lumipas ang mga taon na hindi niya naisip na mahirap maging ina dahil sa pag-alalay sa kanya ni Vic. Hindi perpekto ang lahat. May mga pagtatalo sila tungkol sa pera, sa pagod, sa takot. May mga gabing tahimik, may mga umagang mabigat ang pakiramdam. Pero sa bawat away, may yakap pa rin. Sa bawat luha, pareho nilang pinupunasan yon. Hanggang isang araw, nagising si Lulu na may kakaibang gaan sa dibdib. Nasa school si Rina, 4th year na ito sa college. Ang anak niya namang si Mara, susunduin niya mamaya sa daycare center. May mga pagkakataong iniisip pa rin ni Lulu ang mag-aral. Pero kontento na siya sa kanyang buhay. Kaya hindi na rin talaga sumagi sa isipan niya. Ang sisikapin niya na lang, mapagtapos sa pag-aaral ang anak niya at ang mga magiging anak pa nila ni Vic. Vic, sabi niya habang nagkakape sila sa kusina. 21 na ako next month. Napatingin si Vic sa kanya. Hindi ito nagsalita agad. Parang may malalim itong iniisip. Tahimik lang si Vic. Pagkatapos ay tumayo ito. Lumuhod sa harap niya ng walang singsing. Lulu, sabi ng boyfriend niya at bahagyang nanginginig ang boses. Kung handa ka na, pwede mo na ba akong pakasalan? Umawang ang bibig ni Lulu at tumulo ang mga luha. Vic, matagal na akong handa. Hinihintay lang naman kita. Nang halikan siya nito sa mga labi
at mahigpit na yakapin na puno ng kagalakan ang kanyang puso. Mahalaga sa kanya ang kasal. Pakiramdam ni Lulu, yun lang ang assurance na kaya niyang panghawakan na hindi siya nito iiwan. Simple lang ang naging kasal nila. Walang ingrandeng simbahan, walang mahabang entourage. Ilang kaibigan, si Rina, ang pamilya ni Vic, at ang anak nila na may munting bestidang puti ang kanilang mga bisita. Habang naglalakad si Lulu papunta sa altar, hindi niya iniisip ang nakaraan. Hindi ang pagtakwil, hindi ang kahihiyan. Ang nasa isip niya ay ang lalaking naghihintay sa dulo na nakangiti at nangingilid ang luha. "Handa ka na?" Bulong ni Vic nang magkatabi na sila. "Oo," sagot niya. "Salamat, sobrang saya ko. Hindi ko na alam kung saan ko pa ilalagay lahat ng emosyon ko. Para akong umaapaw ngayon, Vic." 1 linggo pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon lang sila ng 3 araw. Hindi naman sila gaanong nagtagal, lalo pa at may naiwan silang bata. Pero 1 linggo pagkatapos ng kasal, isang balita ang dumating sa kanila. "Vic," tawag niya at inabot ang pregnancy test na may 2 linya. "Buntis ulit ako?" "Lulu." "Buntis ako." Mahina niyang ulit. "Magkakaroon na tayo ng baby?" Tahimik si Vic ng ilang segundo. Nakailan itong hinga ng malalim. Maya-maya ay bigla itong natawa. Isang masayang tawa na may halong luha. "Talaga?" Paulit-ulit nitong tanong at parang hindi makapaniwala. "Talaga ba?" Tumango si Lulu. "Oo." Bigla siyang niyakap ni Vic at inangat pa siya ng bahagya. Salamat, sobrang saya ko. Magkakaroon na ng kapatid si Mara. Ito ng pinakamasayang balita ng buhay ko." Natawa naman si Lulu. Hinaplos ni Vic ang tiyan niya ng maingat at parang may hawak na babasaging bagay. "Hello anak, magpalaki ka lang dyan. Aalagaan ko ang mama mo para maging malusog kayong dalawa. Hindi na ako makapaghintay na lumabas ka." Napaluha si Lulu. Hindi dahil ayaw niyang mabuntis ulit siya, kundi dahil alam niyang ang batang yon ay isisilang sa mundo na may ama, may tahanan at may pagmamahal. "Natatakot ka ba?" Tanong ni Vic. "Oo," pag-amin niya rito. Pero hindi na tulad ng dati. Ngumiti si Vic at pinunasan ang mga luha niya. "Kasi magkasama na tayo. Hindi ko kayo pababayaan. Magiging masayang pamilya tayo." Sa gabing yon, natulog si Lulu na hawak ang kamay ng asawa niya. Sa tabi nila, mahimbing ang tulog ni Mara. At sa pagitan ng pagod, takot at pag-asa, alam niyang yon ang buhay na hindi niya inakalang posible pa pala pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan. Ang mga desisyon na hindi niya pinag-isipan noon. Lumipas ang mga taon na parang tahimik lang na agos ng ilog. Hindi marahas, hindi rin biglaan, pero tuloy-tuloy lang ang buhay ni Lulu. Isang umaga, nakatayo si Lulu sa may pintuan. Hawak ang tasa ng kape, pinapanood niya si Rina na mag-impake. "Sigurado ka na ba?" Tanong ni Lulu, pilit na pinapakalma ang boses. "Mamimiss kita." Tumango si Rina habang tinutupi ang huling damit. "Oo, bes, panahon na. Gusto kong subukan mag-isa. Saka mas malapit sa work ko yung lilipatan ko. Gusto kong maging independent. Siyempre, nandito kayo. Family na kayo. Ako, bubuo na rin ang sarili kong pamilya in the future kapag handa na." "Mamimiss talaga kita. Iba pa rin kapag nandito ka." Saad ni Lulu. "Alam mo yan. Pero naiintindihan ko rin na may path ka ng tatahakin. Basta minsan bumisita ka pa ulit dito ha. Baka kalimutan mo na kami ng kuya mo." Ngumiti si Rina. "Of course not. Pamilya ko kayo. Siyempre, sa mga special occasion, uuwi pa rin ako. Saka nandito naman ang mga pamangkin ko na makukulit." Lumapit si Lulu at naglambing kay Rina. Naalala niya ang sarili na kung paanong napilitan siyang umalis noon. Hindi dahil handa siya, kundi dahil wala siyang pagpipilian. Pero iba naman si Rina. May desisyon at suporta ito. Naging magandang buhay dahil naging wais sa mga desisyon. At may mga taong palaging umaalalay.
Lumapit siya at niyakap ang kanyang best friend at sister-in-law na rin. Bumalik ka kahit kailan mo gusto. Bukas ang bahay na to palagi para sa'yo. Thank you, Bes. Nang umalis si Rina, may kaunting lungkot sa bahay. Nalungkot din ang mga anak niya dahil bumukod na ang paboritong tita ng mga ito. Parang nabawasan ng ingay, ang tawanan, pero may bagong sigla pa rin dahil kumpleto pa rin sila na buong pamilya. Sa mga sumunod na taon, dumagdag ang ingay sa ibang paraan. Isa pang anak ang isinilang ni Lulu. Yun naman ang naging pangatlo. Puro babae ang mga naging anak nila. Kaya ngayon, ina na siya ng 3 batang babae na sina Mara, Chelsea at Anika. Mama! Tawag ni Chelsea sa tuwing uuwi siya galing sa maliit nilang tindahan. Pagod si Lulu, pawisan at minsan ay masakit ang likod. Pero sa tuwing yayakapin siya ng mga anak niya, parang may pindutang pinipindot sa loob ng dibdib niya. At lahat ng pagod ay nagiging katanggap-tanggap. Simple lang ang negosyo nila. Maliit na pwesto sa palengke na may halo-halong paninda. Walang malalaking tubo pero sapat para sa araw-araw. Gusto niya rin naman kasi na may income din siya kahit may trabaho si Vic. Lumalaki ng pamilya nila at ayaw niya namang iasa lahat sa kanyang asawa. 15 years old na si Mara, kaya naaasahan na sa mga kapatid nito. Hindi naman mahirap sawayin sina Chelsea at Anika. Mama, nagluto po ako ng ginisang sayote at fried chicken. Kakain ka na po ba o sasabay na lang po kayo kay Papa? Tanong ni Mara. Kumain na po kami na Chelsea at Anika, sabi pa nito. Ngumiti naman si Lulu. Sasabay na ako sa Papa mo, hihintayin kong umuwi. Alam mo naman yung Papa nyo, tinatamad kumain pag walang kasabay. Salamat anak. Hindi sila mayaman pero hindi niya naman din masabing sobrang hikaho sila. Hindi madali ang lahat. May mga buwang kapos ang kita sa sobrang daming kailangan ng mga bata sa school. May mga gabing nag-aalala siya kung sapat ba ang naibibigay nilang mag-asawa. May mga pagkakataong bumabalik ang alaala niya sa nakaraan. Pero doon niya nauunawaan ang isang bagay na ang paghihirap pala ay may hangganan. Kahit na parehong nagtatrabaho, naghahanap pa rin sila ni Vic ng paraan para makapag-date. Iniiwan nila ang mga bata sa bahay saglit para magkaroon sila ng sariling bonding. Pero minsan lang yon, mas madalas pa rin nakasama ang mga anak nila. Alam mo, dati, akala ko habang buhay na akong magdurusa. Saad ni Lulu at dumantay sa balikat ng asawa niya. Mabuti na lang, dumating ka sa buhay ko. Huwag kang mawawala ha. Gusto kong makasama ka pa hanggang pagtanda. Napatingin si Vic sa kanya. Napapikit siya ng marahan nitong haplusin ang kanyang kamay. Hindi ako mawawala. Palagi ako nasa tabi ninyong mag-ina. Mahal na mahal ko kayo. Pero ang hiling na yon ni Lulu, mukhang hindi tutuparin ng may kapal. Nagsimula ang lahat sa amoy. Isang manipis na usok na sumisingaw sa hangin habang tulog pa sila sa bahay. Si Lulu ang unang nagising. Mahapdi ang ilong niya at lalamunan. Hindi rin siya makahinga ng maayos. Vic, pabulong niyang tawag at hinihimas ang braso ng asawa. Parang may nasusunog. Biglang bumangon si Vic. Sa isang iglap, nagbago ang mukha nito. Mula sa antok ay naging alerto ang asawa niya. Manatili ka rito. Mabilis nitong sabi habang tumatayo. Titingnan ko lang. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may narinig silang malakas na putok mula sa kusina. Sumunod ang apoy na mabilis. Parang gutom at tila may sariling isip at alam kung saan kakalat. Sunog! Sigaw ni Vic. Nagising ang mga anak nila at sabay-sabay na umiyak. Kumalat ang usok sa kisame, bumaba at pumasok sa mga kwarto. Mainit na rin ang hangin. Nakakapanikip ng dibdib para sa kanilang lahat. Kunin mo mga bata! Sigaw ni Vic habang kinukuha ang basang tuwalya at tinakpan ang bibig ni Lulu. Dahan-dahan lang, sundan mo ko. Pero nang palabas na sila, sinalubong sila ng apoy na nasa may pintuan. Wala silang ibang dadaanan. Napaurong si Lulu at napasigaw.
Hindi tayo makakalabas dito. Mabilis na nag-isip si Vic. Tinulak nito ang isang aparador malapit sa bintanang maliit. Kasya sila roon at ang mga bata. Pero mahihirapan silang pagkasyahin ang mga sarili. Bubog yon kaya mabilis na binasag ni Vic. Sa likod, dito tayo. Tinanggal ng asawa niya ang mga natirang bubog. Wala nang pakialam kahit duguan ang kamay nito. May apoy na sa ibaba pero mas kaunti ang usok. Mabilis na binuhat si Lulu ng asawa niya at sinampa sa bintana. Isa-isa, utos ni Vic. Lulu, unahin kita. Abangan mo ang mga bata sa labas. Vic, nanginginig ang boses niya. Ikaw na muna. Ako ang huli. Matatag na sagot ni Vic. Kailangan kong siguraduhin na ligtas kayo. Sige na, dumaan na kayo. Dahan-dahan at baka mabalian kayo. Isa-isa nitong inabot ang mga bata sa kanya. Napasigaw siya nang makarinig muli ng pagputok sa loob. Nasa labas na si Lulu, hawak at yakap ang mga anak. Vic, lumabas ka na! Sigaw ni Lulu habang patuloy sa paghikbi ang mga anak niya. Marami ng tao sa labas at tulong-tulong na sa pag-apula ng apoy. Ang asawa ko nasa loob pa. Iligtas niyo siya. Pero sa loob, may biglang bumagsak. Hindi niya makita ang asawa niya sa loob kaya naghanap siya ng upuan. Yun ang tiningnan niya para masilip kung ano ang nangyayari kay Vic. Isang bahagi ng kisame na nagliyab at humarang sa daan. Umakyat ang apoy at mas naging maitim ang usok. Napaubo siya roon. Vic, nasan ka? Lumabas ka na! Malakas niyang sigaw habang nauubo. Narinig niya pa ang pag-ubo ni Vic. Tumingin ito at halatang nanghihina na. Naluluha habang nakatingin sa kanya. Sige na, umalis na kayo. Lumayo na kayo. Ikaw nang bahala sa mga anak natin. Halos pumasok na siya ulit sa loob para muling makuha si Vic. Hindi, lumabas ka dyan. Pilit itong lumalapit sa bintana. Pero biglang bumigay ang isang bahagi ng kisame at hindi niya na nakita ang kanyang asawa. Vic! Sigaw ni Lulu, umiiyak nang hindi niya na makita ang asawa. Vic, nasan ka? Diyos ko, ang asawa ko! Hindi mo na siya maabutan. Sigaw ng isang lalaki at hinila siya palayo dahil sa lumalalang usok na nalalanghap niya ng direkta. Mapapahama ka! Sobra ang pag-iyak ni Lulu. Hindi niya matanggap na namatay sa mismong harap niya si Vic. Tiningnan niya ang mga anak niya na yakap ang isa't isa. Umiiyak din ang mga ito at sumisigaw ng papa. Lumabo ang paningin ni Lulu. Nahihilo na rin siya at unti-unting nawala ng malay. Nagising na lang siya na nasa ospital at nang maalala niya ang mga nangyari, doon naman siya nagsimulang humagulgol. Lulu, umiiyak na sabi ni Rina at marahan siyang niyakap. Wala na si kuya. Hindi niya napigilang mapasigaw. Hindi niya matanggap yon. Pakiramdam niya parang may isang bahagi ng puso niya ang pinatay. Pero nang makita niya ang mga anak nila ni Vic, naalala niya ang bilin ng asawa. Naalala niya na siya na ang bahala sa mga ito. Na ginawa nito ang lahat para mailigtas silang mag-iina. Kaya ang tanging niya lang nagawa ang yakapin ng mahigpit ang mga anak na sinikap iligtas ng asawa niya. Hindi naging madali pagkatapos mamatay ni Vic. Marami pa silang adjustment na ginawa sa kanilang mga buhay. Hindi rin nila nabalikan agad ang bahay dahil sobrang laking bahagi ang nasunog. Pero nangako siya na mag-iipon ng pera para maipagawa iyon. Mahalaga yun sa kanila dahil doon nagsimula ang kanilang mga alaala. Doon lang nila mababalikan lahat ng mga alaala noong kasama pa nila si Vic. Dahil walang matirahan, hinayaan sila ni Rina na tumira sa dati nitong apartment. Hindi na rin naman ito matirahan dahil may asawa na at may mga anak na din. Kaya doon sila nagsimula ng bagong buhay. Pinautang na lang muna siya at nagsimula ng negosyo malapit sa kanila. May nakukuha naman siya mula sa kumpanya at SSS ni Vic kada buwan. Kaya hindi rin mahirap na makabangon ulit. Basta ang ginawa ni Lulu, nagpakatatag at mas lalong naging masipag para buhayin ang 3 niyang anak. Halos hindi niya na namalayan na lumipas na pala ang 2 taon. Sa 2 taon na yon,
Masakit pa rin ang pagkawala ni Vic. Pero sa sobrang abala niya na kumayod para mabuhay silang mag-iina, halos hindi niya na rin masubaybayan ang kanyang mga anak. Pero may tiwala naman siya sa mga ito. Basta makita ang mga ito na nag-aaral ng mabuti, sapat na yon para sa kanya. Dumating ang araw ng recognition at moving off ni Mara sa junior high school. Hindi man niya nasubaybayan ang lahat ng galaw ng mga anak niya sa nakalipas na 2 taon. Isang bagay ang sigurado siya. Masipag mag-aral ang kanyang panganay. Tahimik, responsable at hindi pasaway. Si Mara ang anak na madalas niyang sandalan. Ang anak na alam niyang hindi gagaya sa kanya. Nang tawagin ang pangalan ni Mara, tumayo na ang anak niya. Agading tumayo si Lulu para samahan ito. Mahinhin ang ngiti nito at diretso ang lakad papunta sa entablado. With highest honor si Mara at ng mga oras na yon, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang panganay niya ang may pinakamataas na karangalan sa batch nito. Nang isuot ni Lulu ang medalya sa leeg ng anak, parang may init na gumapang sa dibdib niya. Masaya siyang makitang nag-aaral ang anak niya ng mabuti. Hindi maagang nakipagrelasyon katulad ng ginawa niya noon. Ang mga anak niya ang bunga ng lahat ng sakripisyo nilang dalawa ni Vic. Ang mga ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Pag-uwi nila, tahimik lang si Lulu. Pero kinagabihan, nagdesisyon siya na mas maganda siguro na i-celebrate iyon. Magluluto tayo bukas, sabi ni Lulu habang naghuhugas ng mga pinggan. Imbitahan mo ang mga kaibigan mo. Ha? Bakit po? Tanong ni Anika. Para sa ate Mara ninyo, mag-iimbita tayo ng mga kaibigan niya. Ipagdiriwang natin ang na-achieve niya, sagot ni Lulu. Napatingin si Mara sa kanya. Sige po, sasabihan ko po sila. Kinabukasan, maaga ulit siyang nagising. Nagluto siya ng pansit, lumpia, adobo at bumili ng isang maliit na cake. Kaunti lang dahil kaunti lang naman ang mga bisita ni Mara. Nang dumating ang mga kabataan, hinayaan na lang niya ang mga ito. Siya, nasa kwarto na lang, kasama sina Chelsea at Anika na nanonood ng TV. Sa sala, may tawanan at may kwentuhan. Paminsan-minsan, lumalabas siya para asikasuhin ang mga kulang. Nakaupo lang si Lulu sa gilid, pinagmamasdan ng anak niya. Tahimik si Mara sa gilid, pero paminsan-minsan napapahawak sa sikmura. Napansin niyo ni Lulu, pero hindi niya inabala dahil kausap nito ang mga kaibigan. Mara? Tawag niya rito nang makaalis na ang mga kaibigan nito at nagliligpit na sila. Ayos ka lang ba? Opo, mabilis na sagot ni Mara. Medyo nahihilo lang po. Hindi na nagsalita si Lulu. Pero may kung anong damdamin ang umusbong sa kanya. Noong nakaraang linggo, napansin ng bunso niyang si Anika ang mga pagbabago sa ate nito. Ang pagsusuka tuwing umaga, ang pamumutla, ang pag-iwas sa ilang pagkain ng anak niya. Alam niya ang mga senyales na yon. Pero pilit niya na lang na hindi pinapansin. Ayaw niyang mag-isip ng masama laban sa panganay niyang anak. Nawala rin sa isip niya dahil nag-aaral naman ito ng maayos. Pero sa pagkakataong yon, hindi niya na talaga kaya. Mara, biglang sabi ni Lulu at hindi tumitingin dito. May itatanong ako. Opo ma? Marahan siyang tumingin sa anak. Nabanggit sa akin ng mga kapatid mo na lagi ka raw nasusuka tuwing umaga. Tumigil ang mga kamay ni Mara. Bumagsak ang kutsara sa lababo at agad na kumalansing. Ma, nakita niya ang panginginig sa balikat ng anak. Umapaw agad ang luha sa mga mata nito. Mara, mas mariin niyang tawag dito. Sagutin mo ko. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Dahan-dahang humarap si Mara sa kanya. Namumula ang mga mata at nanginginig ang boses. Buntis po ako. Sorry po. Parang may sumabog sa loob ni Lulu. Ano? Anong sinabi mo? Buntis po ako, ma. Ulit ni Mara at umiiyak na. Sorry po talaga.
Sorry po. Hindi niya namalayang sumigaw na pala siya. Buntis? With highest honors ka kahapon. 17 taong gulang ka. Anong ginawa mo sa buhay mo, Mara? Ma, tumahimik ka. Sigaw niya rito. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko naiintindihan mo ang mga pangaral ko sa'yo. Paulit-ulit kong sinasabi na huwag muna kayong mag-boyfriend. Ano bang mahirap sa pag-aaral? Para sa inyo naman yon. Hindi nyo alam ang hirap na maging isang ina, maging batang ina. Ikaw ang pinagbuntis ko noon. Alam mo kung gaano kahirap para sa akin. Alam mo na tinakbuhan ako ng tatay mo, ng totoo mong tatay. Palagi kong kinikwento sa inyo para hindi nyo ako gayahin. Akala ko ikaw ang hindi gagaya sa akin. Ma, please. Alam mo ba, gaano kahirap ang pinagdaanan ko? Nanginginig na ang boses ni Lulu at inulit niya pa. Baka hindi na naman maintindihan ito. Alam mo ba, buong buhay ko, sinikap kong ilayo kayo sa mga pagkakamaling nagawa ko? Humagulgol si Mara. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Umiling si Lulu. Hindi yan aksidente, Mara. Paulit-ulit na desisyon yan. Ang pagkakaroon mo palang ng boyfriend na hindi mo sinasabi sa akin. Sinadya mo na, Mara. Ginusto mo. Natahimik sina Chelsea at Anika. Nakikinig lang ang mga ito na sigawan niya at magalit kay Mara. Sino ba namang hindi magagalit na nanay? Paulit-ulit na siyang nagpaalala. Ngayon, alam niya na kung ano ang naramdaman ng kanyang ina noon nang sinabi niyang buntis siya. Alam niya naman ang disappointment na yon, kaya nga paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang mga anak na huwag gagaya sa kanya. Pero wala pa ring nangyari. Ginawa pa rin ni Mara. Pakiramdam niya ay karma niya na yon. Ma, nasa labas po siya? Biglang sabi ni Mara. Napatingin si Lulu. Sino? Siya po, yung ama ng dinadala ko. Boyfriend ko po na si Andrew. Balak na po kasi talaga naming sabihin, pero hindi po namin alam kung paano. Naghahanap po kami ng tamang tiyempo. Parang lalong nagdilim ang paningin niya. Anong tiyempo? Kapag malaki ng tiyan mo? Ang problema sa'yo, hindi ka nakinig. Ano bang naging pagkukulang ko? Nasa labas ang boyfriend mong walang hiya? Kanina pa? Papasukin mo. Maya-maya ay pumasok ang boyfriend ni Mara. Hawak nito ang sombrero at halatang nanginginig. Napapikit si Lulu nang makitang magkatabi ang mga ito. Ikaw na bang ama? Diretso niyang tanong. Ilang taon ka na? Tumango ang binata. Opo tita, 17 po. Napatawa si Lulu nang mapakla at malakas na sinampal ang boyfriend ng anak niya. Pareho kayong 17. Pareho kayong bata. Ang lakas ng loob ninyo. Lalo ka na. Ha? Hindi ka man lang humarap sa akin ng maayos nang nililigawan mo ang anak ko. Kung matino kang lalaki, kahit nagbabawal ako, haharap ka pa rin sa akin. Hindi yung sasalisi ka sa anak ko. Binuntis mo pa. Ano na lang ang mangyayari sa buhay ng anak ko? Hindi mo alam. Kasi hindi ka naman babae. Anak ko ang dehado rito at hindi ikaw. Tita, mabilis na sabi ng binata. Pananagutan ko po siya. Hindi ko po tatakbuhan si Mara. Gagawin ko po ang lahat. Bahagyang natigilan si Lulu. Bigla niyang naalala noong panahong iniwan siya ng ama ni Mara. Naduwag ang una niyang boyfriend at hindi siya pinanagutan. Ngayon, nabuntis naman si Mara. Pero sa pagkakataong yon, hindi natatakbuhan ng nakabuntis dito. Lahat? Ulit ni Lulu. Anong lahat? May trabaho ka ba? May kakayahan ka bang buhayin ang anak ko at ang magiging anak niya? Natahimik ang binata. Parang hindi sigurado sa sasabihin. Sumagot ka! Sigaw ni Lulu. Wala pa po. Pag-amin nito. Pero maghahanap po ako. Pangako po, gagawin ko po lahat para mabuhay ang mag-ina ko. Pangako? Napailing si Lulu. Alam mo bang ilang beses ko nang narinig ang salitang yan? Ang bata-bata pa ninyo. Ang lakas ng loob ninyong gumawa ng bata.
Nagsalita si Mara na umiiyak pa rin. Ma, tama na po. Pananagutan niya naman po ako. Akala mo ba madali? Anong tingin niyo sa mga sarili niyo? Naglalaro? Hindi katanggap-tanggap yan. Halata namang mga hindi pa kayo handa. Paano niyo bubuhayin yan? Matalino ka, Mara. Alam na alam mo dapat yan. Pero bakit nang patulan mo tong boyfriend mo, hindi mo man lang ginamit ang utak mo? Huminga ng malalim si Lulu. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang tuhod. Hindi lang galit ang nararamdaman niya, kundi pagkabigo, takot at lungkot. Isang pakiramdam na akala niya'y matagal niya nang iniwan. Sinapo ni Lulu ang noo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa inyong dalawa. Bata pa kayo. At hindi ko hahayaang ulitin ng anak ko ang buhay na muntik nang pumatay sa akin. Opo, tita. Mahina nitong sagot. Sasabihin ko na po sa mga magulang ko. Basta kahit ano po mangyari, hindi ko po iiwan ang anak nyo. Hindi ko po sila tatakbuhang mag-ina. Pagkatapos ng mahabang usapan, sa bandang huli ay pinauwi niya na muna si Andrew. Kailangang malaman ng mga magulang nito na nakabuntis ito. Lumapit sa kanya si Mara ng dahan-dahan. Pasensya na ho. Maraha siyang lumingon dito. Huwag mo muna akong kausapin. Galit na galit ako sa'yo. Iniwasan ko na mangyari to pero nagawa mo pa rin. Hindi ko alam, anak. Ibang buhay ang pagiging ina. Bigyan man kita ng pagkakataon. Marami ka ng bagay na pagsisisihan. At gusto kong malaman mo na binigo mo ako, Mara. Sa inyong magkakapatid, hindi ko ito inaasahan sa'yo. Simula ng gabing yon, naging malamig na ang pakikitungo niya kay Mara. Hindi kinakausap ni Lulu ang kanyang panganay. Wala siyang lakas ng loob na kausapin ito. Pakiramdam niya, madadagdagan lamang ang masasakit na salitang masasabi niya. Hanggang sa nagdesisyon na ang anak niya. Mama, mahinang tawag ni Mara mula sa pintuan ng kwarto. Pwede na po ba kitang makausap? Napatingin si Lulu, nakatayo roon ang panganay niya na medyo nagkakalaman na. May bahagyang umbok na sa tiyan na hindi pa halata sa iba, pero malinaw sa isang sanay tumingin. Halika, sabi ni Lulu. Ano bang sasabihin mo? Lumapit si Mara at naupo sa tapat niya. Mama, sobra po akong nahihiya sa'yo. Hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko po na deserve ko po ito pero nasasaktan po ako sa pandalamig niyo sa akin. Kaya napag-usapan po namin ni Andrew na magsama na. Gusto ko pong subukan na panindigan itong ginawa ko. Sabi po ng mama niya, tutulungan po nila ako. Bahagya siyang natigilan sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na sasabihin yon ng kanyang anak. Mas gugustuhin itong sumama sa nakabuntis dito kaysa ang suyuin siya at magmakaawa na bigyan niya pa ng pagkakataon. Pero sa kanya lang naalala na magkaibang tao pa rin sila. Parehong edad man sila na buntis, anak niya man si Mara, magkaiba pa rin sila ng pinagdaanan. Si Lulu, may inang basta na lamang siyang pinalayas at hindi binigyan ng pagkakataon. Si Mara, may inang katulad niya na hindi kayang mangtaboy ng ina at may ama ang anak na may pananagutan. Alam mo bang mahirap yan na makikipisan ka sa pamilya ng boyfriend mo? Tanong niya rito. Hindi lang yan paglipat ng bahay. Buhay ang ililipat mo. Opo, sagot ni Mara at nanginginig ang boses. Natatakot po ako pero nahihiya po ako sa inyo. Gusto ko rin pong matuto at patunayan sa inyo na kaya ko. Napailing si Lulu. Ang taas ng ugali mo. Kung hindi ka natatakot, mas matatakot ako para sa'yo. Hindi kita pinapalayas, hindi kita tinataboy. Pero sige, umalis ka para malaman mo kung gaano kahirap. Mataas ang pride mo, hindi ba? Desisyon mo to at hinahayaan kita kasi kailangan mong matuto. Kaya sige, sumama ka sa boyfriend mo. Tingnan mo ang buhay na mangyayari sa'yo. Halika, tutulungan pa kitang mag-impake ng gamit mo. Hindi kita pipigilan. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Mara. Nasasaktan ang puso niya roon. Pero kailangan matuto ng anak na mataas ang pride. Kailangan itong malaman kung gaano kahirap maging batang ina. Kung gaanong inaayawan ng lahat
kapag dumating ang panahon na nagsawa na ang mga ito dito. Pagkatapos ng pag-alis na yon, labis ang pag-iyak ni Lulu. Ayaw niyang paalisin ang ganoon ang anak niya. Pero nasaktan siya sa pride nito na hindi niya maabot. Bilang ina, pakiramdam niya ay naging mali siya sa pagpapalaki sa panganay niyang anak. Kaya sa ilang taong lumipas, tiniis niya si Mara. Pero minsan ay tumatawag din naman siya. Minsan ay kinukumusta niya rin ang anak niya at ang apo niya rito. Mukhang okay na naman ang mga ito at pinag-aaral naman ulit si Mara doon. Mas nag-focus na lang si Lulu kina Chelsea at Anika. Umaasa siya na hindi uulitin ng mga ito ang mga pagkakamali nila ni Mara. Pero isang pagkabigo na naman ang ibibigay ng pangalawa niyang anak. Sino yung lalaking pinapapasok mo dito palagi? Sabi ng mga kapitbahay, palagi ka raw may pinapapasok na lalaki dito. Bulalas ni Lulu kay Chelsea. Hindi agad nakasagot ang anak niya na 15 years old pa lang ng panahon na yon. Mama, boyfriend ko po yun. Boyfriend? Napaluhan na lang si Chelsea. Mama, sorry. Buntis po ako. Umawang ang bibig niya. Hindi niya na napigilang umiyak. Malakas ang naging iyak niya sa pagkakataong yon at magkasunod na sinampal ang pangalawa niyang anak. Para siyang masisiraan ng bait. Hindi niya alam kung anong mali. Bakit maagang nabubuntis ang mga anak niya? Nahihiya siya sa namayapang si Vic. Pakiramdam ni Lulu, hindi niya nabantayan at naalagaan ng maayos ang mga anak nila. Katulad ni Mara, pinanagutan din ng boyfriend ang pangalawa niyang anak. Sumama din si Chelsea sa boyfriend nito. May kaya ang pamilya ng boyfriend ng kanyang anak, kaya parang ito pang confident na umalis sa bahay nila. Tayo na lang. Mahinang sabi ni Lulu sa bunsong si Anika. Ano bang mga nangyari sa ate mo? Gusto ko lang naman na mag-aral kayo. Para naman yun sa inyo. Bakit ang hina nila pagdating sa lalaki? Bakit ang daling sumama ng mga yun doon? Ayaw nyo na ba sa akin? Wala na ba kayong mga pangarap para sa sarili ninyo? Naluluhang yumakap sa kanya si Anika. Sorry mama. Sorry talaga. Simula ng araw na yon, kay Anika na lang niya ibinuhos ang lahat. Mas bantay sarado ito sa kanya, mas naghigpit siya at talagang bahay at school lamang. Halos araw-araw niya ring pinapaalalahanan na huwag munang mag-boyfriend. Yang boyfriend makakapaghintayan, mas masarap magmahal kapag may pareho na kayong trabaho at maayos na ang mga buhay ninyo. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Huwag mo sana akong biguin katulad ng mga kapatid mo. Paalala ni Lulu sa kanyang bunso. Marahang tumango si Anika. Hindi ko po kayo bibiguin, Mama. Minsan ay sinisisi ni Lulu ang kanyang sarili kung bakit nangyari ang mga bagay na yon kina Mara at Chelsea. Pakiramdam niya ay masyado siyang naging maluwag. Sobra siyang nagtiwala. Masyado niyang inisip na tama ang naging pagpapalaki niya sa mga ito. Kaya ngayon, si Anika na lamang ang natitira. Pinilit niyang baguhin ang estilo niya bilang ina. Pero kahit ano yatang maging paraan niya, hindi pa rin yun sapat. Kahit maging perpekto pa yata siyang nanay, kung may sariling isip at damdamin ang anak niya, wala na talaga siyang magagawa roon. Anak, ano bang problema mo? Bakit namumugto ang mga mata mo? Tanong ni Lulu kay Anika nang mapansin niyang parang sobrang stress ito. Suminghap si Anika at pilit nang umiti. Okay lang po ako. Medyo nahirapan lang po ako sa pag-aaral. Mahirap po pala kapag college na. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang anak. Mahirap nga raw ang college pero huwag kang mag-alala. Alam kong kakayanin mo yan. May maibagsak ka man ulitin mo na lang. Anak, hindi mo ako mabibigo. Basta nakikita ko nag-aaral ka ng mabuti, alam kong kakayanin mong tapusin ang pag-aaral mo. Biruin mo, second year ka na sa college. Mabuti na lang at hindi ka gumaya sa mga ate mo na nabuntis ng maaga. Hindi ka natulad sa akin. Kaunti na lang makakapagtapos ka rin, anak. Tiis pa ng kaunti, ha? Alam kong kaya mo yan. Tumango si Anika at mahigpit siyang niyakap. Thank you, Mama. Pero sa mga lumipas na araw, napansin niyang kakaiba ang mga kilos ng bunso niya.
Parang palagi itong pagod, laging tulala at malalim ang iniisip. Pero inisip ni Lulu na baka pagod lang talaga ito sa pag-aaral. Hanggang sa isang lalaki ang kumatok sa pinto ng bahay. Kumunot ang noo ni Lulu nang makita ito. "Sinong kailangan mo?" Napalunok ang binata na mukhang college student. Nakita niyang parehong uniform kung saan nag-aaral si Anika. Kayo po ba si Aling Lulu? Pwede ko po ba kayong makausap? Ako po si Charles. Magkakilala po kaming dalawa ni Anika. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero labis ang kabang nararamdaman niya. Pinapaiwas niya sa mga lalaki si Anika pagkatapos ng mga nangyari sa mga ate nito. Kaya ang makita ang isang binata sa harap ng bahay nila, hindi yun normal para sa kanya. Nang makapasok na ito at makaupo, doon pa lang nito sinabi ang sadya. Ako po ulit si Charles. Nag-aaral pa lang po ako. Alam ko pong pinagbabawalan yung magkaroon ng boyfriend ang anak ninyo. Bumaha ang pagtataka sa kanya. "Liligawan mo ba ang anak ko?" Hindi agad nakasagot si Charles. Halatang guilty ito at mabigat ang sasabihin. Boyfriend niya po ako. "Ano?" Napalunok si Charles. Pero nakipaghiwalay na po siya sa akin sa takot niya sa inyo. Ayaw niya pong malaman mo na sumusuway siya. Alam po ni Anika na magagalit kayo. "Talagang magagalit ako. Alam yun ng anak ko. Sunod-sunod na nabuntis ng maaga ang mga anak ko. Kaya iniiwas ko ang bunso ko na matulad sa kanila. Pagkatapos ay sasabihin mo ngayon na boyfriend ka niya? Wala kang respeto." Singhal ni Lulu. Pero wala siyang nakitang takot sa mga mata ni Charles. Ganun na lang ang gulat niya nang lumuhod ito sa harapan niya. Inaako ko po lahat ng pagkakamali ko. Pasensya na ho. Opo, nawalan ako ng respeto. At hindi ko po pwedeng idahilan ng pagmamahal ko sa kanya. Pero nandito po ako. Desperado nang sabihin sa inyo dahil sobrang natatakot po si Anika. Hindi niya po alam na pumunta ako rito. Pero may balak po siyang ipalaglag ang anak namin dahil sa takot niyang mabigo po kayo. Sa pagkakataong yon, bumagsak na naman ang mga luha ni Lulu sa parehong dahilan. Ang bunso niya, ang anak na inakala niya'y hindi gagaya sa mga ate nito, na buntis na rin at hindi na natapos ang pag-aaral. Hindi niya alam kung saan siya mabibigo. Masakit na malaman na nabuntis na si Anika. Pero mas masakit pala na malamang magpapalaglag ang anak niya dahil lamang takot itong malaman niya. At doon, pakiramdam niya, sobra nga siyang naging mahigpit kay Anika. Maya-maya ay pumasok ito sa bahay. Labis ang gulat sa mukha ng kanyang anak nang makita si Charles. "Anong ginagawa mo rito?" Namuo ang luha sa mga mata ng binata. Sinabi ko ng totoo. "Hindi." Bakas ang panginginig at takot sa mukha ni Anika. Mabilis itong lumapit sa boyfriend at pinagahampas ito. "Anong sinabi mo? Bawiin mong sinabi mo, Charles." "Anika," tawag ni Lulu sa kanyang anak. Humarap ang bunsong anak niya at takot na takot. "Mama, hindi po. Hindi ako buntis. Hindi kita bibiguin. Makakatapos ako ng pag-aaral. Pangako ko yun sa'yo." Tumulong muli ang mga luha ni Lulu. "Anak," napahagulgol si Anika. "Mama, hindi. Promise. Hindi ko sisirain ang buhay ko. Hindi ako buntis. Sorry, Mama, hindi na mauulit." "Hindi na." Sa halip na saktan at sigawan, niyakap niya na lang si Anika. Pareho na lang silang napaiyak at nanginginig sa labis na emosyon. Hinaplos ni Lulu ang buhok ng anak. "Sorry kung naging mahigpit ako. Bakit mo ipapalagdag ang anak mo? Mas matatanggap ko pa na nabuntis ka ng maaga. Na binigo mo ako kaysa gawin mo yung ganyan." Mas lalong napaiyak ang anak niya. "Sorry, Mama. Takot na takot ako. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Nagkamali rin po ako katulad ni na Ate Mara at Ate Chelsea. Ako na nga lang ang huli. Binigo pa rin po kita, Mama." Hindi na siya nagsalita. Niyakap na lamang niya ang kanyang anak. Sobrang sakit para sa kanya, pero wala na siyang magagawa pa. Nandoon na. Piliin niya man ang magandang landas na gusto niyang tahaki ng mga anak niya. Kung ayaw dumaan ng mga ito roon, wala siyang magagawa. "Sobrang sama ng loob ko, Vic." Umiiyak na sabi ni Lulu
habang nasa harap ng puntod ng asawa niya. Pakiramdam ko binigo kita. Bigo ako bilang ina. Pakiramdam ko napabayaan ko sila. I'm sorry, Vic. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kung nandito ka lang sana, baka may kasama ako magdesisyon sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ginawa ko naman ang lahat. Maghapon lang siya sa sementeryo. Ayaw niya munang umuwi. At least doon, mas payapa siya. Pero nang dumating ang gabi, umuwi na rin naman siya. Sa mga lumipas na buwan, pinayagan niyang ipagpatuloy ni Anika ang pag-aaral pero online na lang. Kumpara kina Mara at Chelsea, mas may pangarap para sa sarili si Anika. Ayaw nitong makipagbalikan kay Charles, kaya ang ginawa ng binata, sinusuyo ito araw-araw at pinipilit na makapag-abot ng gastos para sa pagbubuntis ni Anika. Hanggang sa sumapit ang holidays. Sa bagong taon, akala niya silang dalawa lang ni Anika. Pero nagulat siya nang dumating sina Mara at Chelsea. Nagkamustahan naman sila, pero iba pa rin talaga kapag nandoon ang mga anak niya. Pakiramdam din kasi ni Lulu, may mga issue at mga problema silang naiwan na pare-pareho nilang takot na mapag-usapan. Nasaan ang mga asawa ninyo? Tanong niya sa mga ito. Ang mga apo ko. Sumagot naman si Mara. Nasa pamilya po ng mga asawa namin. Napag-usapan po naming tatlo na dito kami magbagong taon para makapag-usap-usap po tayo. Sorry po sa lahat. Sorry po kung binigo ka namin. Alam naming nagkamali kami. Pero hindi naman po ibig sabihin na napinili namin ang mga buhay namin ngayon. Na hindi ka na po namin mahal. Mahal na mahal ka po namin, Mama. Nasaktan po kami sa mga sinabi nyo. Pero nang makalayo kami, mas naintindihan namin ngayong nanay na kami. Sorry po. Umiyak si Chelsea at hinawakan ang kamay niya. Mama, pasensya na po kung mataas ang pride namin. Sorry po talaga. Alam ko naman po na gusto lang po ninyo ni Papa na maging maayos ang buhay namin. Pero Mama, maayos po ang mga buhay namin. Nakakabawi naman po kami. Pinili po namin bumangon ulit mula sa pagkakamali namin. Si Ate Mara, pinag-aral po ng boyfriend niya. Teacher na siya ngayon. Kahit paano may pinatunguhan naman. Ako po pinag-aral na rin ng partner ko. Mama, pinangapangako po naming tatlo na magdadala pa rin po kami ng diploma. Makikita niyo pa rin po ang mga mukha namin at nakasuot ng toga na nasa picture frame. Mahigpit niyang niyakap ang mga anak. Nang gabing yon, tabi-tabi silang natulog mag-iina. Marami ang nangyari, marami pa rin siyang hindi matanggap. Pero siguro ganoon na talaga ang buhay. May mga pangyayaring hindi inaasahan at magpapatakbo sa daloy ng buhay. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Lulu na hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos, pati na rin ang mga anak niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, sa ating mga desisyon na ginawa. Maging maingat at wais sana tayo palagi. Hindi sa pagtangkilik sa teenage pregnancy ang nais iparating na ang kwentong ito. At lalong hindi layunin gawing katanggap-tanggap ang pagiging pabaya sa sarili at kinabukasan. Sa halip ay pinapakita nito ang bigat ng realidad. Kaya sana, iwasan natin ang mga desisyon na hindi pa natin kayang panindigan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay maging gabay ang kwentong ito para sa mga kabataang nakikinig. At pati na rin sa mga magulang na lalo pang gabayan ang inyong mga anak. Maraming salamat po.